Magpaila-ilas ako. By the way, I am Christian Paul B. Montero from under ko kay Pastor Jacob Paul Abeliar sa Living Faith Baptist Church, Katanggawan. So, before ta mag-adto sa Tanang Butang, no, so mag-atag sa testimony of how I got saved, how saan ako without Jesus Christ as my Lord and personal Savior. So I got saved December 2, 2011, pinaagi sa school ministry sa Mount Calvary Baptist Church, and it was really unexpected. Yan, no, naabot ko sa Mount Calvary Baptist College also. So naka-contemplate jud ko, nakahuna-huna ko pagayo unsa ang plano sa Ginoo sa koa. So at first I grew up sa household, no, nga I might say somehow Christian. Kay ang akong religion before is kasa ko nagasimba is Alliance. So akong family nagdako sa Alliance. Ako ang mga lolo, sila ang nagsug Alliance, nag-Alliance sa may Lagaw. And I thought nga tungod gyud nakabalo na ako sa mga Bible stories, tungod gyud nakabalo na ako some verses sa Bible, tungod kay nag-participate ko sa amuang Sunday school, no, bitaw. O siguro tungod kay very good ko permente na ako'y ribbon permente, tagaan kog star. Abi na pagluwas na ko. I thought ingana lang ang kaluwasan. But then niabot ko sa akong grade 4. I was in Baliti Elementary School. December 2, 2011, dili gina ko ma-remember ang date. Ma-remember na ko ang date, pero dili na nako ma-remember kinsa nag-share sa kuha. So siguro kung ma-remember pa nako tong nag-share sa kuha, dako kayong kapasalamatan sa iyaha nga napagamit siya sa Dios pinagi sa school ministry. And by the way, nag-share sa kuha is babae. And baga blessing kayo sa kuha, makita og mga babae dito sa ministry, makita og mga babae sa churches nga nagapagamit diha sa Ginoo. No, ayaw gid ninyo i-underestimate ang inyong kaugalingon kay wala mo kabalo kung sa Ginoo. So I got saved. Ako ma-remember gyud, i-sharean ko about sa gospel, and then I received Jesus Christ as my Lord and personal Savior. And after that, few weeks after, ang tita, sa akong mama, kay aring nauyaban niya si Pastor Jacob Paul Abeliar. So gidala na lang pud mi nila sa ilahang simbahan dito sa Balite. And dito, gitagan ko assurance of salvation, pero kabalo na ko nga, I am saved. Then after that, nagpadayon sa mga, dito sa church nga to, and then, involved sa mga ministries, manuban ragod, kay bata. Diya, magsugod, manuban lang. Then nagabot sa high school, until nagabot ko sa, I think, grade 8 or grade 9? Grade 9 or grade 10 ata. Hinahinay na ko ka-backslide sa amuang church. Naka-absent ako kausa. And then, hinahinay na ko backslide until sa wala na ko nag-aadto sa simbahan for several years. Naabot na ko sa grade 11, grade 12. Then I got introduced. Yes, safe ko. Pero wala medyo ko kabalo about ingana yun. Kaya wala may nag-disciple sa kuha. Wala yung papalo about sa kuha ingana. Naabot yun sa point sa kuha life nga introduce ko sa bisyo. Mostly yun kanang sa computer games, and then kanang inom and other nga mga pero wala ko nagamit anang bawal na gamot, wala ko try and never tried. And then pandemic, nagabot ang pandemic. So, naka-graduate me, kaluoy sa Ginoo, kaya tungod ang pandemic, naka-graduate. So, katong time, very depressing yun kayo. Para sa tuwa, kung ma-remember na to ang pandemic, it's depressing yun sa tuwang tanan. Walay makagawas, dili ta maka-associate sa tuwang mga tao sa community. Katong time, wala na yung kabalo sa buhaton sa kinabuhi. I was in first year sa MSU, BSN Mathematics, and then i-invite ko sa ko ang pastor sa church. At first is mag-babysit lang sa iyang anak. So, nadani ko dito kay gusto na kog allowance. So, nag-uban-uban na lang ko dito. Anak ko, sige mo, kay nay allowance.
200 per week. Naku, okay na ni. Pangload lang ako ni. And then, pipila ka weeks ang naglabay until niabot ng isa ka bulan. Matingala na lang ko ba nga murag hinay-hinay na gani ko kaduol sa pulong sa Ginoo. And then naay niabot niya baptism Sunday. Pila ka weeks, I think 2 weeks before, ipangutana ko ni Pastor J. Casey, na-baptize na ba ka? Anak ko wala pa. So isipon niyo December 2, 2011 ko na save. I got baptized November 28, 2020. So 9 years nga gap before ko na-baptize, and after that dagan kay kog na-realize ang kinabuhi. And then murag say tag ani na jump start ang ako Christian life. After that, na-introduce me sa college days, and then the Lord was convicting me nga magsulod sa Bible college. Then after that, I decided, at first I was hesitant, wala jud ko nag-forward, kaya nahadlo ko, basig feelings lang ako. And then I got a confirmation, no, ano ko, nag-decide ko, sige, sulod ko Bible college. At first, ang ako ang decision is just 1 year. And then, napaklaro, pinagi sa pulong sa Diyos, pinaagi sa mga college revivals, pinaagi sa preachings. Ano ko, nag-decide ko, padayon ko 4 years. Sa grasya sa Ginoo, graduating ako this April 23. And I am excited kung asa ko gamiton sa Ginoo someday. Wala ta kabalo. Ang uban sa tuwa, gina-underestimate na to other ministries, kids, mga babae, but you know what? Little is much when God is in it. No? Sometimes makaisip ta nga gamay kita, but let me tell you this, ang imong influence pag mapagamit na ka sa Ginoo is dako ka. Kana extension class ninyo, just be faithful with that. Wala ka balo someday na bata diha na may mong great nga evangelist, great nga pastor, great nga Sunday school teacher. I mean, always remember ba sa kana ng mga butang, and dira nimo makuha ang imong drive, dira nimo makuha ang imong enthusiasm sa paggamit sa Ginoo bisan sa kana lang nga ministry. And once again, salamat. To God be the glory. We have